Okay. Very soon, mga kaibigan, ay gaganapin po ang kauna-unahang Emmys. It's the Entertainment Editor's Choice Awards. You're one of the 5 actors nominated as Best Actor. Yes! You know, you're happy, we are happy. And your followers and fans are happy. Pero ang aking katanungan, dahil you have nothing to prove pagdating sa box office, gaano kahalaga sa'yo ang awards? Mahalaga para sa akin at para sa mga artista din, Tuboy. Siyempre dahil napapansin yung mga efforts ng isang artista pagdating sa performance niya sa pag-arte. Siyempre dahil hindi naman din basta-basta pagka umaarte ka, hindi naman babasahin mo lang yung script and then memorize and then gagawin mo. Talagang trabaho po talaga. I'm not referring to any particular award-giving body. This is a general question. Kung ikay mamimili between box office at awards, ano ang pipiliin? At bakit? Box office at awards. Siguro, wala namang ano to boy sa awards ko eh. No? Oh. I'm very thankful naman sa mga binigay sa akin. Pero I think pipiliin ko yung box office. Dahil, I mean, box office ibig sabihin maraming sumuporta. Siguro, maraming sumuporta doon sa pelikulang ginawa mo. Marami kang napasaya. Hindi naman siya mag-box office kung wala namang nanood. So, mas, doon ako sa box office. Mas, siguro para sa akin, ibig sabihin mas marami akong napasaya. Or marami akong natouch na tao. Or Ako habang nakikinig ako sa'yo, parang ang box office ay isang klase ng award na ibinibigay sa'yo ng iyong mga tao mismo. Oo, di ba? Okay, pag-usapan natin ang Laguna Sangre dahil ito ang pinag-uusapan ng sambayanan ngayon. Sino ba talaga si Tristan? Ano ba talaga ang papel niya sa buhay? Ipakilala mo nga sa amin si Tristan. Tuboy, si Tristan napaka-simpleng tao. Ordinaryong tao lang po. And, nung bata siya, nakatira sila sa probinsya, kasama niya ang pamilya doon, and then may nangyaring senaryo na pinatay ng mga vampira, yung tatay niya. And growing up, naging yun ang goal niya. Hanapin yung vampirang pumatay sa tatay. At abangan ho natin kung mahahanap ang kanyang hinahanap. That's the goal of Tristan. Yes. Ika nga. But it's a very refreshing role. Nakita ko yung trailer at ibang-iba ka dito. Ibang-iba ka dito. Nakaka-antig ng puso in a good way. Napapangiti ka bilang manonood. I was told na ikay at ang iyong mga kasamahan ay nag-shoot sa Quiapo. Yes. At bigla ka raw na marami kang naalala na nag-nostalgic. Yeah. What do you remember about Quiapo? How important is this place to you? Bigla lang siguro to boy na naramdaman ko bigla kung inangyayari. Biglang ang tagal na palang panahon, no? Bigla akong ang tagal ko ng panahon bago ako nakabalik dito ulit. Na parang dati lang doon ko may sabi ko, doon ako bumibili ng pag may liga kami, yung bilihan ng jersey namin dahil mura doon pag bumili ka, tsaka maganda yung iba to boy, makasama yung mga totoong tao. Ang sarap. No, pag nangyayari ang ganito, na nakakabalik ka, o kaya nabibigyan ka ng pagkakataong makabalik doon sa iyong mga nadaanan sa buhay, anong leksyon ang tumatatak sa iyong puso? Given your stature today? Unang-una to boy, nung nandun ako, talagang naramdaman ko, syempre, kung gaano tayo ka-blessed. I mean, kung gaano ako ka-blessed. And, yung pagtulong, naramdaman ko din. Parang, nandun ako, na-feel ko lang na, bakit ginato pa rin? Yun nga, sabi ko, ang tagal ko nang nanggaling dito, pero ganun pa rin dito. Parang galing. You feel you're blessed, you're content, and then you're grateful. Di ba? And, ang dami mong ipagpapasalamat. yes, and tsaka yung isa pa na pinaka-importante na ramdaman ko, na tao ka pa rin. Tama. Kahit anong mangyari, kahit anong ibigay sa'yo, tao ka pa rin. May mga nagbabago pero hindi yung loob, no? Yeah.
Ako naniniwala rin ako. Yeah. Yun talaga. I mean, yung magpapabago naman sa ito, boy, like, pag tinatanong ako kung lumana ka ba yung ulo mo, I think yung gano'n naman, unang-una nasa iyo. Pangalawa, nasa mga tao sa paligid mo. Kasi kung finifeed ka nila ng finifeed ng ano, at walang pumipigil, I mean, nababago ang iyong realidad. Yeah, yun. Kaya kailangan pumunta sa Quiapo kung kailangan para mamulat ka, di ba, sa katotohanan. DJ, apat na tanong na gusto kong masagot. At alam ko na gusto ito itanong ng iyong mga tagahanga. Number one, siyempre ngayon, magtatanong mga kaibigan, bakit ka mag-isa dito sa TWBA? Ba't wala si Catherine? People will ask that. That's number one. Number two, I think in an interview, Cody have said, dahil napaka-physically demanding ng role ni Tristan sa La Luna Sangre, baka magkaroon ka ng abs. Ang aking tatanungin, do you really want abs? Number three, you are one of the very few people in this country na nakadamit, but people say, yeah, but you are extremely hot. Hindi naman ako magsisinungaling. I'm so protective of this boy, but nagpakalat ng trato, nakadamit naman ito, but he's just so hot. Pang-apat na tanong, ano naman ang reaction mo? Sabi nga ni Mark, Catherine has this Lolita vibe, and she's so sexy, and some people find her sexy. Ano ang iyong reaksyon pag sinasabi ng mga boys that she has a different kind of sultriness? Kakaiba yung pagka-sexy ni Catherine. Ang mga kasagutan ng kaibigan sa pagbabalik po ng Kami babalik po dito sa TWBA, kasama pa rin po si DJ. Okay, let's go to our fourth question. Okay, number one, people will say, bakit wala si Catherine? Bakit hindi mo kasama si Catherine dito sa TWBA? Kasalukuyan, nasa taping si Catherine. Yes, nagtatrabaho siya. You guys know where one is? Yeah. You're in touch? Yes, dapat. Dapat. Ano ito? Like every hour you update each other? Yeah, tinawagan ko nga lang sa kanina dahil pagkagising ko, pagkalabas ko ng bahay, yung mga ano nila, puro fight scenes sa labas. Okay. Tinawagan ko. Ayun, sobrang init, muntik na ako siyang heat stroke kanina. Okay. Kaya medyo pinagpahinga lang siya for a while, and then okay, bumalik na. Ito lang po yung area. Nagtuloy-tuloy. Production po yan. Okay. Pangalawa, this is a very physically demanding role. Ikaw ba'y gusto mo talaga magka-abs? Not that you need it. Ikaw lang siguro ang pinaka-hot na tao dito sa Pilipinas na hindi kailangan ng abs. But you want abs? Hindi naman, pero... Tama din. I think, Mad ako magkaroon po. Kasi it takes a lot of hard work. Yes, oo. Grabe. Gym. Tayo mga sa mga taong may abs. Hindi ko muna may magalit na sa akin. Catherine, nananawagan kami. Okay. DJ, alam mo na usap-usapan ka talaga. Daniel Padilla doesn't have to bear. Hindi ko na kailangan magkubad. It's just so hot. May mga umiikot ng mga... with somebody came to me and said, "Boy, I was in the photos of DJ." So ako naman akala ko, nag-bold photo ka na. I-produce mo Santo, nakagamit ka naman. Meron naman. And people talk about your royal hotness. How do you react? Ano parang weird lang. Parang di naman. Hindi naman to, boy. Natatawa lang ako sa kanila. Kasi hindi naman ako parang Oo nga eh. Hindi ka naman nako-conscious. Hindi naman. Hindi ka naman nagpa-pressure na kailangan pero the thing with you is you're not even aware of these things. Hindi mo nga iniisip ang mga bagay-bagay na ito. Hindi nga ako nagiging So the first time somebody told you na ang dami mo iirot sa internet, halimbawa ng mga photos mo na hot, ano ang reaction mo?
May nakita nga ako na nanalo ako sa awarding ng pinaka-hot daw na. Ang mga fans na lang nagpapanalo sa akin. May mga nagsasabi pa that it's not about just the body or whatever, but it's the way you look at people. May kakaiba ka raw tingin. So, ano yun? Siyempre, anak kita, hindi ko makita yun. Di ba? Parang, what is it? Ang hirap, no? Baka pamana lang ng tatay ko sa akin. Diba? Pamana lang ng angkan sa akin. Ng mga magulang. Okay, baligtarin natin yung tanong. Some people, a lot of men, actually find Catherine really sexy. How do you react? Totoo naman. That's true. Oo, hindi. Tsaka talagang yung pinibigay ng effort, oras sa pag-gym niya kahit umuwi siya kung hindi siya mapag-gym, mag-gym siya sa bahay. Doon ang gagaling. Sinasabi mo, ang hirap, tamad ako, Tito Boy. Kasi nakikita mo kay Si Catherine. Catherine, Oo. And sa ginagawa niya, I think deserving naman siya na maging actor. Okay. Ano ang hangganan dapat ng mga humahanga? Malayo. Yung layo. Malayo. Ganun lang, di ba? Malayo. Maglaway lang siya. Hindi lang naman nangarap talaga. Pero hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Di ba? Pero walang hangganan po ang ating imbitasyon. Yes. Para sa Lalunas. Kala ko ako walang hanggang. Okay. Ayun, Tuboy, gusto ko lang po magpasalamat siyempre sa lahat po ng tumutok sa pilot episode ng Lalunas Sangre. Maraming gusto niyo. At next week po, ilalabas na kami ni Catherine, kaya sana abangan niyo rin po yan. At habang ini-enjoy niyo naman ng Lalunas Sangre sa ABS-CBN, ipanoorin niyo ang Moonstone Trilogy sa iWant TV at balikan ang kwento ng paikipaglaban at pag-ibig ng mga taong lobo, vampira, sa lobo, immortal at immortal web series ng Aninot Panaginip. Exciting. Balikan natin para mas makuha mo natin ang kwento. Yes. Ayun. Ng Lalunas Sangre. Trilogy po kasi. Maraming salamat. And